Pilipinas ang oras po, 6:40 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras at ako po ang nagsasalang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos Kumpanieras. At 19 po sa buwan ng Setyembre. Happy weekend everyone! Thursday pa lang po. Joke lang. Testing lang. Gusto ko lang malaman kung alerto pa kayo sa mga araw, pagdaan ng araw. But anyway, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan kasi kagabi tinalakay po natin yung 511. Hindi ang height, kundi patungkol po doon sa sections 5 and 11 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act dahil ito po yung pinaka-common na kaso na kinahaharap ng mga maliliit nating nasasangkot sa kasong may kinalaman sa droga. Dos Kumpanieras. Yun pong Section 5, pagtutulak. Section 11, ito naman po yung possession. Ayan. Dos Kumpanieras. Alam nyo po, tinalakay din natin, review lang kaunti, no? Kasi konektado po sa ating talakayan kahapon. Ito pong talakayan natin ngayon ay konektado pa rin sa naging talakayan natin kahapon dahil ang pag-uusapan po natin ay plea bargain. Kagabi, tinalakay na po natin yung umpisa or na-introduce na po natin yung topic na plea bargain sa ating discussion. Dahil sinabi po natin, may ilang mga provision po ng 9165 or RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act na maaring maging subject ng bail at saka ng plea bargain. Dos Kumpanieras. Again, kapag ka po nagkaroon ng plea bargain, aamin po sa kasong inaakusa sa kanya or mas mababang kaso kumpara sa inaakusa sa kanya, no, yung akusado. At during arraignment, no, ay babasahan po ng bagong kaso na mas bababa kumpara dun sa original case na naisampa. And of course, nililinaw natin, applicable po itong plea bargain sa mga criminal cases. Hindi po ito limitado lamang sa mga drugs cases. Dos Kumpanieras. So again, aamin sa kasong mas mababa during arraignment, babasahan ng bagong kaso na mas mababa itong akusado. So kapag ka po nag-plea bargain, may sentensya na po agad kung ikaw ay qualified. At syempre, kapag ka po ganyan, halimbawa po, no, subject to limitations, no, ay meron po rin tinatawag na probation. Kasi kapag ka nagkaroon na ng sentensya at qualified kayo, meron pong probation na tinatawag. Ano naman ang ibig sabihin nito? No? Kapag ka po pasok kayo doon sa mga requirements or qualified kayo sa binabanggit ng batas, maari po bagaman at nahatulan na kayong guilty at dapat mag-serve na kayo ng sentensya, no? Sa halip na makulong. Sa halip po na makulong, no, ay sa community pa rin maninirahan kasama ang kanyang pamilya nitong akusado o nitong convict, no, at magre-report na lang siya regularly sa isang tinatawag na probation officer. Pero ina-apply pa rin po ito. Dos Kumpanieras. Again, ito po ay subject sa limitations and subject sa qualifications na nire-require ng batas. Dos Kumpanieras.
So, ano nga ba yung probation? No? Kapag probation po, binibigyan ng pribilehiyo ang isang konbiktado na mamuhay sa community kasama ang pamilya o kung sino man ang nais ng mga kasama. Baka kasi hindi pamilya ang kinasama. No? Pagkatapos ay habang po siya ay nagsiserve sana ng sentence, hindi siya makukulong, magre-report lang sa probation officer regularly at for as long as nagkukumply po siya sa terms ng kanyang probation, ay tuloy-tuloy na po ang kanyang paglaya eventually. Although may pagkakataon po na nare-revoke ang probation, ibig sabihin balik selda dahil meron pong mga violations sa rules ng probation. Dos Compañeras. Okay, so kahapon, babalikan po natin yung plea bargain. Kasi magkakonektado po ito, mahirap siyang i-discuss na siya lang eh. Okay, so meron po kasing tanong kahapon kasi nag-plea bargain daw pero dati pa may kaso na at nag-plea bargain na dati, no? So yun yung itinatanong kung pwede pa rin. Normally po ay hindi na ito pinapayagan pero depende pa rin po sa korte. Meron pong pagkakataon na pwedeng mapayagan sa plea bargain pero wala na pong probation. So again, yung plea bargain aamin sa mas mababang kaso pero kapag po pasok doon sa mga requirements ng batas kung kailan pinapayagan ang probation, hindi na ikukulong. Hindi naman totally laya pero namumuhay na sa labas ng selda. So, eto po, umpisahan na natin. Dos Compañeras. Kapag po ang isang tao ay halimbawa ang sentence kasi kapag po nag-plea bargain at naaprubahan ito ibig pong sabihin may sentensya na at doon po sa sentensya kapag alam mo na yung sentensya mo malalaman mo na rin kung ikaw ay qualified ba or kung may chance pa ka bang mag-apply for probation dahil ayon po sa ating batas doon sa probation law yung sentensya ng isang tao na hindi lalagpas sa 6 na taon 6 na taon na sentensya check qualified ka for probation. O ibig sabihin, mag-apply ka ng probation para hindi ka na maghihimas ng selda o maghihimas ng malamig na rehas, labas selda ka na, uuwi ka na sa inyo at magre-report ka lang sa probation officer from time to time. Pero hindi po qualified dito yung mga convicted ng lumagpas ng 6 na taon ang kanilang sentensya, lalong-lalo na kung halimbawa po ito ay punishable ng life imprisonment, reclusion perpetua, napakalabo po na mag-grant dahil disqualified na po from applying for probation. Ngayon, requirement din na as much as possible, you are a first-time offender. Anong ibig sabihin nito? Yun lang yung kaso mo. Wala ka pang previous record ng krimen bago ito. So, ibig sabihin, first-time offender ka. Dos Compañeras. Ayan. So, yun yung mga basic na requirements. May iba pa po mga requirements pero I think for purposes of our discussion tonight, yun yung dapat na malaman ninyo. So baka po may qualified kayo na kamag-anak na nakakulong ngayon o kaya may kinaharap na kaso, maganda po na makipag-coordinate kayo sa inyong abogado or sa abogado ng inyong kamag-anak na nahaharap sa ganitong kaso. Dos Compañeras. Bago po natin ipagpatuloy ang ating talakayan at before we pause for commercial, magandang gabi po muna sa atin. Kenneth Arevalo is watching. Thank you very much. Gael Enriquez, Eduardo Narvaez, Irene Almodovar, gayon din sa iyo, Violeta Montecalvo Zambrano, si Tita Ami Miraflor Garcia, Naimbag Arabi, Imam Grace Recta, Mami Belen Rivera, gayon din si Adora Gumban, Wilson Aldea at saka si Wilson Aldea Sr. Magandang gabi po sa inyo. Myrna de la Cruz, Jericho Ferrer, si Maricor Angeles, si Raul Destacamento, Juno Lacina, gayon din Mel Aquino sa Lilon, Cebu. Magandang gabi po sa inyo. Charo Abraham, si Valentino Melena Poncha,
at maraming iba pa. Yung iba po, babasahin natin ang inyong mga mensahe sa atin pong pagbabalik. Dos Kumpa. Meron po tayong DZRH Malakas promo question. Ang tanong, anong pribilehiyo ang ibinibigay ng korte na manatili sa labas ng kulungan at mag-report na lamang sa isang officer kahit pa convicted na sa isang kasong kriminal? Ipadala po bilang private message sa akin. DZRH Dos Compañeros Facebook page together with your name, your GCash number at kung nasaan po kayo at pipili ako ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. Dos Kumpa. Before we pause for commercial, maraming salamat po muna sa mga tagapanood natin, especially yung mga suking tigpaminaw, suke hindi bumibitiw sa ating programa dahil ang ating pang DZRH Dos Compañeras ay nangunguna sa ating time slot, yung 6:30 to 7:30 ng gabi. So nangunguna po sa survey ng Kantar ang DZRH Dos Compañeras. Dos Compañeras. At syempre, gusto ko na rin pong magpasalamat sa lahat ng mga nanonood, nakikinig ng hukumang pangtahanan every Saturday, 11:30 to 12, na super taas po sa recent sa survey ng Qatar, no? Kahit pa i-total po ninyo ang lahat ng sa time slot niya, no? Kahit i-total po ninyo ang lahat ng listeners ng lahat ng ibang radio stations, tinalo pa po nun ang ating hukumang pangtahanan. Ganun po kataas ang listenership ng hukumang pangtahanan. Maraming salamat po. At para sa hindi nakakaalam, ang hukumang pangtahanan is sa legal drama. Meron po kaming radio drama at in the end, nagbibigay po ako dyan ng legal na discussion doon sa topic na dinidiscuss or doon sa issue, doon sa drama. Yan. Dos Kumpa. At magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Nakakasama pa rin po ninyo ang Panyera ng Bayan Attorney Rina Seco. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang pumipiyok pa ako no? Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Paano pa kaya no? Kung medyo mahaba-haba yung programa natin. No? Wala pang 30 minutes pumipiyok na. Anyway, Dos Compañeras po. Kasama pa rin nagsisol ng Panyera ng Bayan Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin tungkol sa plea bargaining. So, as mentioned, pag-uusapan po natin, paano nga ba mag-plea bargain? No? I-qualify po natin. Depende po kung kayo ay merong private lawyer o kaya naman ay nag-avail po kayo ng serbisyo ng public attorney's office. Kasi po, no, yun sa, at least doon sa experience ko, kapag ka may private lawyer, merong requirement na hindi na, kumbaga ay hindi na, nire-relax na, no, ng korte. Kasi po, no, kapag ka ang isang akusado, regardless kung ano ang kanyang kaso, no? At basta qualified for plea bargain or ibig sabihin pasok doon sa mga maaring makapag-apply ng plea bargaining, no? Kapag ka po ito'y walang abogado at syempre nag-a-avail ng serbisyo ng public attorney's office or nag-a-avail ng serbisyo ng PAW lawyer, no? Bago po ang arraignment, usually magpapaalam doon sa before arraignment, magpapaalam na po, no? Kapag una muna kapag may private lawyer, magpapaalam muna in open court na, Judge, mag-a-avail po kami ng magpi-plea bargain po kami. So, usually, ganun ang sasabihin. In open court po ito. Ibig sabihin, hindi na ito yung papel-papel. Although may requirement po kasi yung guidelines sa pag-plea bargain in drugs cases na mag-file ng written motion. No? Yun po ay requirement. But there are judges na hindi na ito nire-require, especially kapag ka po merong private lawyer. Dos Compañeras. At the same time, no, kapag ka naman po may public attorney's office ang ina-avail na lawyer, no, taga-PAW, yun pong akusado ay pinasusulat, handwritten po, no, na gusto niyang mag-apply para sa plea bargain. Sususulat po siya at sasabihin niyo, ako po ay aamin na lang po ako sa mas mababang krimen dahil nagnanais po ako, gusto ko po na magbagong buhay, mag-aaral po ulit ako, charot, sa magbabagong buhay. Joke lang. Dos Compañeras. So yun, kasama po yun sa binabanggit, ano.
na ayun, magbabagong buhay po ako at aamin na lang po ako sa mas mababang krimen. May mga pagkakataon, again, nagdidiretso na po ito sa probation. Ha? So, handwritten na appeal o request na mapayagan siya na makapag-plea bargain. Isasubmit po ito doon sa PAO. No? Kapag ka po may private lawyer, hindi na po ito requirement. The assumption is that nagkakasundo, no, at may constant coordination yung private lawyer at itong akusado. Pero meron pong isang requirement na common sa kanila. Siyempre, nire-require po in either case, kung sino man ang abogado, kung PAO or private lawyer, na merong clearance mula sa MTC o RTC, kung saan sinasabi doon na wala kang kaso, or kung may kaso man, nagre-reflect doon kung ano na yung status ng kaso mo. Dos Compañeras. At kapag ka po sa drugs, no, at halimbawa po ito ay nag-a-apply, i-refer na po sa DDE, Drugs Dependency Examination ba yung tawag doon? Yung DDE. So titingnan kung ikaw ay magpa-positive pa ba sa droga. Kasi kung ikaw ay kung ang applicant ay magpa-positive sa droga, meron pong pagkakataon na i-rehab muna ito for 6 months. By the way, sa mga kaso po ng drugs, meron pong yung sa Section 12, possession of equipment or mga apparatus and other paraphernalia for dangerous drugs, na ang parusa po dito ay 6 months and 1 day up to 4 years, tapos fine na 10,000 hanggang 50,000. Pwede po itong mag-plea bargain doon sa Section 50 naman ng use of dangerous drugs. Anong ibig sabihin nito? No, sa halip na yung mga possession ng mga gamit, no, sa pagdodroga, ang sasabihin na lang sa'yo, ang ipi-plea mo, you plea for a lower offense, yung gumagamit lang ng dangerous drugs. At ang sinasabi doon, kapag ka nag-plea bargain ka at na-approve ito, 6 months na lang na treatment and rehabilitation. No? So, ibig pong sabihin, after 6 months ng rehab, ng treatment and rehab, okay ka na. Wala ka ng problema. No? Dos Compañeras. Ayun. So, kapag ka po naman nag-positive, no, ay may pagkakataon, baka hindi lang yun ang abutin na sentensya. At any rate, no, ay yun pong pupunta pa rin po sa rehabilitation and treatment and rehabilitation. Dos Compañeras. So again, para po makapag-apply ng plea bargain, no, dapat po ay qualified kayo sa ilalim ng batas. At the same time, ibig sabihin, pinapayagan doon sa kaso ninyo, no? Kaya lang kasi yung pagtutulak po ng droga, hindi po ito pinapayagan or hindi po pinapayagan ng plea bargain dito, kasi ang pinapayagan lang po dun sa mga drug related cases, yung sa Section 5, yung sale ng and trade of methamphetamine, hydrochloride, tama ba ako doon? At saka sa shabu, no, life imprisonment po yung penalty. Pwede pong makapag-plea bargain sa ilalim ng Section 12, possession ng equipment and paraphernalia for as long as ang nakuha po doon sa akusado ay nasa less than 1 gram, no? Kaya lang kasi kapag ka gaano ba karami ang 1 gram? Hindi ko ma-imagine. Although kahapon si Bert O, nagpaliwanag siya tungkol sa gaano kadami ang 1 gram eh. But syempre kaunti lang yun, kaunting-kaunti. Gaano ba karami ang isang sachet, di ba? Medyo may karamihan na yun. Now, ito po, no, ang penalty po dito kapag ka nag-plea bargain at natanggap ito sa less than for only 1 gram, no? At o kaya naman ay less than 10 grams or less than 1 gram at saka less than 1 gram of shabu at saka less than 10 grams of marijuana, yun lang po ang maaari kang mag-plea ng lower offense. At ang parusa pa din ay 6 months and 1 year hanggang 4 years. At meron pong multa na 10 to 50,000
pesos. Dos Compañeras. Yun naman pong mga empleyado sa mga drug den o kaya naman ay mga bisita sa mga drug den. Imagine mo, nagbisita ka lang doon, ano? Halimbawa, may kabarkada ka doon, napunta ka, nagkaroon ng raid, nahuli ka, no? Ang parusa po doon ay 12 years and 1 day hanggang 20 years at may multa na 100,000 hanggang 500,000 pesos. Pero, no, kapag ka po ganito, meron po siyang plea, may plea bargaining po siya, pinapayagan po ito sa possession and possession of drug paraphernalia. At maari po itong maparusahan na lamang, mapababa, instead of 12 years, 6 months and 1 day hanggang 4 years. So, mas mababa, no? So, kung kayo po ay may kamag-anak na ganito, nadamay lang, may mga kakilala akong ganito ganun ang problema nila, maari pong qualified sila doon sa plea bargain para dito. Yung sa Section 11 po, patungkol doon sa possession ng drugs, no? Ang parusa po doon ay 20 years and 1 day to life imprisonment at fine na 400,000 hanggang 500,000 pesos. Kung ang shabu po ay hindi lalagpas ng 10 grams o ang marijuana ay hindi lalagpas ng 500 grams. Pwede po itong pumasok, mag-plea bargain for Section 11, yung possession ng dangerous drugs, pero hindi pa rin po lusot. 12 years and 1 day pa rin hanggang 20 years, pero hindi ka na life imprisonment. Ngayon, kapag ka po, less than 5 grams, more than 5 grams pero less than 10 grams, mas yun po ang maaaring mag-plea bargain. Mapapababa po ito. Now, sa Section 11, Paragraph 3, pasensya na kayo, no? Kaya nga po, nag-iingat na ako, kaya ako nakamask ulit ngayon, no? Sa Section 11, Paragraph 3, patungkol pa rin po ito sa possession. Normally, 12 years and 1 day to 20 years at 300 to 400,000 ang parusa, maari pong mag-apply doon sa mapababa sa possession ng equipment basta ang quantity po ng drugs ay less than 5 grams, no? Yung shabu na tinatawag, at saka less than 300 grams para po doon sa mga sa marijuana. So, yun, mas mababa po. Now, para po doon sa possession ng equipment and apparatus for paraphernalia for dangerous drugs, 6 months and 1 day to 4 years, ang parusa po nito, pwede pong plea for a lesser offense ng use ng dangerous drugs na 6 months na treatment and rehabilitation. Dos Compañeras. Yan, may mga actually gumawa po ako ng tabulation kasi napakarami pong mga unlawful acts doon sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at ilan lang po doon ang pinapayagan ang plea bargain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Actually 8. Hindi ko lang po isinama yung patungkol doon sa pagka-officer ang na-involved. Dos Compañeras. Siguro ipopost ko po ito sa aking page para doon sa mayroong mga na-involve, baka po makatulong sa inyo. Pero kaya lang po make sure lang naman na kung halimbawa po ay totoong na-involve sa drugs, because may mga pagkakataon po kasi na either mistaken identity o kaya naman ay inosente talaga, nadawit lang, na wala naman talagang kamalay-malay, maari po ninyong i-avail ito kung sakali po kasi may pagkakataon na sumusuko na, gusto ko na lang pong makalabas kahit na po aminin ko na lang ito dahil hindi kinakaya ang buhay sa loob, no? So, maari po ninyo itong gawing guide para po pwede po kayong magpatulong in case wala po kayong pangbayad sa serbisyo ng private lawyer. Meron po kayong guide para po kayo makapag-inquire doon sa public attorney's office. Mas maganda din po kasi kung mag-i-inquire kayo, meron na kayong prior knowledge o at more or less meron na kayong background para alam po ninyo ang inyong itatanong. Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo, Joshua, dyan sa Buwak, Marinduque, taga Buwak pala ito, si Joshua Velasco Jr. At gusto daw niyang batiin ng happy birthday ang kanyang asawa na si Jennifer Velasco. Happy birthday po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo, Marcelo M. Ingat po din kayo. Gayon din Hilario Enriquez at si Jay Acelo at meron pang iba. Magandang gabi po sa inyo. Hindi ko na ma-move yung cursor nito. Bakit ganon? Ayan. So, babasahin ko pa po ang inyong mga messages later. Adora Gumban, si Mirna de la Cruz,
Magandang gabi rin po, Charo Abraham, si Maricor Angeles na laging nanonood sa ating hukumang pangtahanan. Thank you very much. Jason Abolencia at Ma'am Oscarita Recta. Magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. Again, kung may kamag-anak po kayo na qualified para sa plea bargain, no, mag-plea bargain para mapababa ang kanyang sentensya, aamin sa mas mababang offense, pagsulatin na po ninyo sila, no, ng apila o tawag doon request, no, na mapayagan. Syempre sabihin niyo kung ano man ang rason ninyo, magbabagong buhay na o kung ano man aayusin ko na po ang buhay ko. Sana totohanin din naman, ano. So bago po ito isasubmit sa Public Attorney's Office or dun sa PAW lawyer na nag-handle sa kaso ninyo. Dos Compañeras. At maganda rin po na mag-apply na ang clearance mula po or certification mula sa MTC at RTC na wala siyang pending na kaso. Although, kung meron pa rin po siyang ibang pending na kaso, dapat po ay maka-state doon kung ano yung status. Hindi po porket may pending na kaso ay hindi na maaaring mag-grant for plea bargain. Basta hindi pa po nakaka-avail ng plea bargain in the past, maaari po itong i-avail ulit. Mas malaki po ang tsansa. Dos Compañeras. So yun po ang paraan para makapag-apply ng plea bargain. So ibig pong sabihin nito, no, kapag ka po nag-arraignment, dapat na i-ready na ito, no? Kausapin niyo na yung public attorney, eto na po yung handwritten request, no, ng akusado. At the same time, narito na rin po yung clearance mula po sa MTC at sa RTC. Pagkatapos attorney, yan. Kakausapin na ni attorney pwedeng in open court yung prosecutor at sasabihin na din kay judge na mag-a-apply po ng plea bargain. At kapag ka po na-grant, right there and then, no, masisentensyahan na po, syempre, to a lower sentence. Dos Compañeras. Or for a lower offense. So, ibig sabihin to, tapos na po ang kaso, meron ka ng criminal record or meron ng criminal record ang kakilala ninyo, at kung halimbawa po, hindi naman lalagpas na 6 na taon ang kanyang sentensya, mag-apply na po kayo or pa-apply na rin po ninyo for probation. Ayan. So kaya lang may mga pagkakataon po na tumatagal yung desisyon doon sa probation, no? Pinipitasyon po rin po ito, no? Ina-applyan po ito. So kapag ka po ito na-submit na yung application for probation, mag-iimbestiga po kung qualified, kung wala itong previous criminal record, walang pending na kaso, hindi ito recidivist o hindi ito habitual delinquent, no? So ibig pong sabihin kapag qualified, no, magagrant na po ito. Dos Compañeras. Although medyo tumatagal sa experience ko, may client kasi ako na tinulungan ko for probation. Halos inabot po ng 3 buwan bago na-grant. So what we did, no, pending yung desisyon, no, pending doon sa resulta ng kanyang application for probation, nakapag-file po kami ng bail or piyansa. Yun, pinapayagan pa rin po ito. Dos Compañeras. So yung piyansa po na yun ay mababawi din naman kapag nag-grant na yung probation. So, ibig sabihin, wala ng oras o wala ng pagkakataon after ng sentensya na makulong pa or magbalik selda yung akusado dahil, pending result of the application for the probation, nakapiyansa po yung akusado or nasintensyahan. Dos Compañeras. I hope meron po tayong natututunan sa ating talakayan tonight because marami po ang hindi batid na merong ganitong mga pagkakataon na pwedeng i-avail ang ating mga PDL or yung persons deprived of liberty. Dos Compañeras.
maganda rin po kasi alam nyo yung sitwasyon sa mga kulungan, di po ba napakasikip, no? Kapag tag-init, nako, ang daming mga ano nga yung boil sa Tagalog, pigsa, no? Nagkakapigsa kung ano-anong mga sakit ang nakukuha dahil siksikan po, napakainit, minsan kulang pa sa tubig, pagkatapos di ba kulang pa sa pagkain, napakahirap ng buhay. Kung mahirap po ang buhay dito sa labas, mas mahirap po ang buhay sa loob. Dos Kumpanya. Kaya nga po, yung mga pagkakataon na pwede nating i-avail, no, or matulungan ng ating mga kamag-anak, kakilala, basta lang po magtitino dito sa labas, ha? Yun lang po ang pakiusap natin. Ano po? Dos Kumpanieras. Okay, so again, no, kapag ka po na-grant yung inyong plea bargaining at qualified, you can, actually, yun pong abogado ninyo, dapat din po ay alerto dahil bagaman na po at ang huwes mismo ay nagtatanong, mag-a-apply ba ito probation? No? Bagaman na po at hindi naman po lahat ng huwes ay ganoon. Kaya yung abogado ninyo dapat medyo quick thinker din, kahit papano ay bihasa sa mga ganitong sitwasyon, mabilis mag-isip para din talagang matulungan. No, may mga abogado din po kasi na, tapos na ang kaso natin, tapos na tayo, uuwi na ako, hiwalay na tayo landas, magbagong buhay ka. Pero, syempre, iba pa rin yung totoong may concern, hindi lang yung attorney's fees o hindi lang yung appearance fee ang hinahabol, di po ba? Dos Kumpanieras. Kaya iba pa rin yung mga abogadong totoong may malasakit sa mga kliyente. Ayan. So, meron po tayong DZRH Malakas promo question. Anong pribilehiyo ang ibinibigay ng korte na manatili sa labas ng kulungan at mag-report na lamang sa isang private officer kahit pa convicted na ang sa isang kasong kriminal, ipadala po bilang private message sa atin. Take 2 nga ulit. Take 2. Anong pribilehiyo ang ibinibigay ng korte na manatili sa labas ng kulungan at mag-report na lamang sa isang officer kahit pa convicted na sa isang kasong kriminal? Ipadala po bilang private message sa akin, DZRH Dos Compañeras Facebook page. At syempre, together with your name, your GCash number, at kung nasaan po kayo, at pipili ako ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Emmanuel Talyada, magandang gabi. Rembrandt Romanes, ano ba yun? First time daw niyang manood ng program, pero regular listener sa radio. Thank you very much, Rembrandt Castillo Romanes, Moonbeats, Rowena Guevara, Wilson Aldea, at maraming iba pa. Thank you very much sa inyong panonood. Namimiss ko na si Miss Josephine Garimbao. Nasaan na kaya siya? Dos Kumpanieras. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna ang mga paalala. Tiyan lamang po kayo. Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Dos Compañeras po, nagbabalik. Kasama pa rin po ang nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Bago tayo magpatuloy, congratulations muna. Magbubuhat na po ako ng bangko. Magaan naman Kaya naman Okay. Congratulations dahil tumanggap po ang MBC, Manila Broadcasting Company, ng award as a top performing publicly listed company given by the Institute of Corporate Directors. So congratulations po. Tinanggap ngayon lang. Congratulations po sa ating lahat. Ang Manila Broadcasting Company nanalo, nabigyan ng award as a top performing publicly listed company given by the Institute of Corporate Directors. At syempre, nananatili pa rin pong number 1 ang DZRH. Dos Kumpanieras. Kasama na po doon ang Dos Compañeras at Hukumang Pangtahanan. Magandang gabi sa iyo, Peter Albia, Mirna de la Cruz, Emmanuel Talyada. Babasahin ko po yung mga inspiring messages lang muna saglit. Attorney, sana po makipanood ang mga ganitong program sa loob ng mga kulungan para sa mga tao na kulang sa kaalaman ay magkaroon din po ng kaalaman at lalong-lalo na yung mga walang pambayad ng abogado. Maraming salamat po. Thank you very much. Dos Kumpanieras. Ito pa ang isang natuwa naman ako. Sabi niya, si Mary Jane B. Sabi niya, hello attorney, you are my favorite lawyer na talaga. Kasi nakikita mo ang kaso sa different angles. Thank you very much, Miss Mary Jane B. I think ganun po talaga siguro pag if you love what you're doing, kahit po hindi
Hindi naman tayo kagalingan din. Pero ang ibig ko pong sabihin, kapag tayo ay committed at passionate sa ating ginagawa, sisikapin mo na mag-excel pa din. Dos Compañeras. Okay, meron po ditong question. Sabi niya, Attorney, kung halimbawa po na guilty na sa RTC, makakapagpiyansa pa po ba? Actually, upon conviction po sa Regional Trial Court na yung offense na basta hindi po punishable by reclusion perpetua or life imprisonment, maari pong makapagpiyansa pero discretionary na po ito sa huwes. Ano pong ibig sabihin nito? Magpe-petition po kayo, no? Para kayo ay mag-grant ng bail, pero maari pong ma-deny, no? Maari din pong mag-grant dahil discretionary na po ito sa judge. Dos Compañeras. Eto, may question dito. Attorney, kaso ko is 1602 pero better lang po ako. Ito sa illegal gambling. Hindi po 9165. Nag-plead guilty ako sa mababang kaso. Fine lang. Malaking tulong yung video mo dati para sa plea bargain pati sa bail. Kami na po ng asawa ko ang lumakad kesa magbayad sa piyansador. After 1 month nakuha po namin ang cash fund na 30,000. May warrant na ako noon pero di naman po ako kinulong pa kasi pagpunta ko po sa Manila Court, naka-ready na po ang requirements ko for bail. Pina-check ko lang sa kaibigan mong lawyer sa Manila. Ay, magandang gabi sa mga kaibigan kong lawyers dun sa Manila. RTC. Yan. Natulungan ito itong isa nating listener. Nakakatawa naman ito. Pagkabayad ko po ng cash bond, in-schedule na agad ang arraignment ko, tapos plea bargain po. Ayan. So, congratulations sa inyo. Huwag nyo na pong uulitin, ha? Huwag na pong uulitin, ha? So, ito ay illegal gambling. Ano ba ang ginawa nyo? Better lang daw po siya, pero just the same. Gambling is gambling. Dos Compañeras. Okay, attorney, yung nahulihan po ng marijuana, pwede ba yun for plea bargain? Basta po 300 grams or less, mag-plea bargain po kayo doon. Mas mababa. Pwede qualified po ito sa plea bargain. Sabi ni Tess, paano po, attorney, kung halimbawa may admission na sa plea bargain tapos hindi pinayagan? Ibig po bang sabihin noon, convicted na agad kasi may ebidensya na, umamin na, kasi ilalaban mo naman, di ba, kung totoo kung wala kang kasalanan. Ayan. Well, meron po kasi sa rules on evidence, na sinasabi yung admissibility of evidence, na yung offer ng compromise ay hindi po admissible. At the same time, yun pong plea of guilty later na withdraw or kaya ay unaccepted or hindi natanggap na offer, na application for plea to a lesser offense ay hindi admissible in evidence against the person na nag-offer nito. Ibig pong sabihin, hindi siya magka-count for purposes of ang tawag doon, yung hindi magka-count yung pag-admit mo doon o pagsasabi mo na, sige po, umaamin na po ako, hindi po siya i-consider. So, good as wala po yun. Dos Compañeras. Ibig pong sabihin, i-consider pa din kung ano man yung mga ebidensya. Ibig pong sabihin, kahit pa sabi na, aamin na lang po ako sa lesser offense, no? Kapag ka po, hindi po napatunayan ng prosecution o ng prosecutor na kayo nga ay guilty beyond reasonable doubt, maari pa rin po kayong maabsuelto sa kaso ninyo. At totoo po yan, mabilis po ang oras, kaya last na lang. Yung question, pag plea bargain, makukuha ba namin yung bail? Kapag po nag-plea bargain kayo, kahit po kayo ay guilty or not guilty, na-absuelto po kayo, pagkatapos po yung kaso, maari po ninyong mabawi yung inyong piyansa. No? Guilty or not guilty. Makulong, masintensyahan man kayo na makulong, mababawi po ninyo. Basta hindi po kayo nag-break, hindi po kayo lumabag doon sa mga conditions ng inyong bail, mababawi po ninyo ito ng buo. Although parang may nababawas, mga less than 1,000 pesos. Dos Compañeras. Okay, sa tanong na anong pribilehiyo ang ibinibigay ng korte na manatili sa labas ng kulungan at mag-report na lamang sa isang officer kahit pa convicted na sa isang kasong kriminal? Ang sagot, syempre, alam na po ninyo, probation. At nanalo po sa atin tonight sa ating DZRH Dos Compañeras Malakas promo question. Congratulations! Taga saan ka ba? Quezon City ba ito? Congratulations sa'yo. First time niyang mananalo ever since Girly G.
Peña, congratulations sa iyo! Antabayanan po kung paano ninyo matatanggap ang inyong premyo. Pero hindi pa po ninyo napadala ang inyong GCash number. So, paki-text na lang po or paki-message na lang po ulit kami ng inyong GCash number. Dos Compañeras. Magsama-sama po ulit tayo sa Lunes. Same time, same station, same channel. And again, no? Excited to see you guys sa Love Radio General Santos City. At syempre, meron po kaming activity doon. Magkita-kita po tayo. Magandang gabi sa mga taga General Santos City. Nakasama po ninyo tonight. Nagsisalang panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco para sa DZRH na nangunguna pa rin. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang gabi sa lahat. Dos Compañeras.